Welcome sa isa na namang pagpapaliwanag kung saan hihimayin natin ng mga nakatagong kwento ng ating kasaysayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang probinsya ng Zambales. Alam ko, paborito itong puntahan ng marami sa atin. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa napakaganda at bulubunduking tanawin nito, di ba? Baka nga nakapag-beach na kayo rito o nangarap mag-camping. Pero alam nyo ba, sa likod ng mga sikat na tourist spots na yan, may isang siksik at medyo nakakabigahaning kwento na madalas nating na-overlook. Pag sinabing Zambales, matik na papasok sa isip natin yung tanyag na heografiya nito. Nandyan yung sikat na crater lake ng MT Pinatubo na grabe ang ganda ng kulay turkesa ang tubig. At syempre yung Anawagin Cove. Nakakaiba kasi nagtagpo yung puting buhagen at mga puno ng pilo. Super ganda talaga. Pero, naisip niyo na ba kung bakit nga ba Zambales ang itinawag sa lugar na ito? Paano nakuha ng tahanan ng pinakasikat na bulkan sa modernong kasaysayan ang pangalan niya? Kasi ganito yan, karamihan sa mga probinsya sa Pilipinas, ipinangalan sa mga anyong lupa, anyong tubig o kaya sa mga sikat na puno na tumutubo sa lugar nila. Now, ang Zambales, super tanyag sa mga nagtataas ang kabundukan at mahahabang daybayan nito. Pero actually, ang pangalan ng probinsyang ito, wala talaga siyang kinalaman sa heograpiya. As in zero. Sa halip, ang salitang Zambales ay isang malalim at espiritual na pamana na literal na nakatago lang sa mga mapa natin. Okay, let's dive into this. Para malaman natin yung pinakaugat ng pangalan, kailangan nating mag-time travel pabalik sa huling bahagi ng ika-16 na siglo. Ang pinakapuso ng pangalan ng probinsyang ito ay galing sa isang salitang kilos na pamilyar tayo. Ang salitang samba. Sa Tagalog at sa iba pang mga lokal na dialekto, ang ibig sabihin nito ay sumamba, magbigay pugay o kaya ay mag-alay ng pananalig. Ngayon, ito ang talagang nakakawili. Ang mga unang nanirahan sa lugar na ito, tinatawag silang mga sambal. At para sa mga karatig tribo nila, hindi lang sila basta-bastang mga kapitbahay. Sila yung komunidad na grabe ang pagiging relihiyoso. Kumbaga, ang buong pamumuhay at pagkakakilanlan ay umiikot talaga sa matinding debosyon. Sikat na sikat sila sa mga detalyado at sobrang taimtim na mga ritual ng pagsamba. Pero ang tanong, kanino o saan nga ba sila sumasamba noon? Dito, papasok yung yaman ng kultura nila. Yung mga ritual na inialay nila, hindi ito para sa iisang Diyos na karaniwan nating kilala ngayon. Inialay nila ito sa mga espiritu ng kanilang mga ninuno at sa mga napakalakas na puwersa ng kalikasan tulad ng ulan, kidlat at mga bundok. Sa paniniwala nila, tinatawag itong mga anito. Palagi silang nag-aalay sa mga anito para humingi ng gabay, proteksyon at syempre, masaganang ani. Kung babalikan natin ang timeline, bago pa man dumating ang mga 1500s, super aktibo na talaga ang mga sambal sa pag-aalay at pagsamba sa mga anitong ito. Pero, tulad ng maraming kwento sa kasaysayan natin, nagbago ang ihip ng hangin noong 1572. Dito kasi dumating yung manlalakbay na Espanyol na si Juan de Salcedo. Ang pagdating nila ang naging mitsa noong unti-unting pagbabago sa pangalan ng lugar, na tuluyan na isapinal bandang huling bahagi na ng ika-16 na siglo. Nang dumating si Juan de Salcedo at ang mga tauhan niya, nakita nila mismo kung gaano katindi at kasiksik yung mga ritual ng pagsamba ng mga lokal. As in, namangha sila. Kaya naman, nung gumagawa na sila ng mga formal na ulat para sa pamahalaan ng Espanya, tinawag nilang sambali ang mga katutubo na ang ibig sabihin ay ang mga taong sumasamba. Ang bansag na ito literal na galing lang sa obserbasyon nila sa araw-araw na kultura ng tribo. At napakagandang inilalarawan nito kung paano naghahalo ang wika at kasaysayan kapag pinagsama, di ba? Parang ganito yung linguistic evolution niya. Hakbang 1, nagsimula sa salitang kilos na samba. Naging hakbang 2, sambali, yung tawag na sa mga tao. At sa huli, hakbang 3, para tukuyin yung buong grupo at ang napakalawak nilang teritoryo, ginawang plural upang maramihan ng mga Espanyol ang salita. Pinalitan nila yung letrang S ng Z, tapos dinagdagan ng S para sumunod sa formal na spelling nila noon. Kaya boom, isinilang ang pangalang Zambales. Hindi lang basta label sa mapa ang pangalang ito permanente nitong itinatak sa probinsya ang identity nila bilang ang mga sumasamba. At alam niyo kung anong astig doon? Kahit yung nagtataas ang kabundukan ng Zambales, tila naging mga sagradong tagabantay ng espiritual na pamanang ito. Para bang yung mismong kalikasan ang nagpre-preserve ng kwento ng matinding pananampalataya ng mga naunang tao ron.
Fast forward tayo sa ngayon, syempre malaki na ang nagbago. Nakikita na natin yung modernong mukha ng Zambales. Nandyan yung sobrang saya at makulay na Dinamulag Mango Festival, yung mga surfers na humahabol ng alon sa San Felipe, yung makasaysayang San Agustin Church sa Pamek, at yung mga chill lang sa Potepat Island. Kahit na lumipas na yung sinaunang ritual ng mga anito at iba na ang anyo ng pananampalataya ngayon, ang pangalang Zambales ay nananatiling matitibay na alaala ng pinagmulan nila. So, ang pinakamahalagang takeaway natin dito ay itong simpleng linguistic math na to. Yung salitang ugat na samba o sumamba plus yung hulaping Espanyol na S para sa maramihan. Ang probinsya ng Zambales sa direktang pagsasalin ay literal na nangangahulugang ang tahanan ng mga sumasamba. Ito ay isang pangalang inukit mula mismo sa pananampalataya na nakatayo kasama ng mga kabundukan at hinuhugasan ng alon ng West Philippine Sea. Mula sa mga sinaunang sumasamba sa bundok hanggang sa mga modernong manlalakbay na naghahanap ng peace of mind sa mga dalampasigan nila ngayon, paalala ang Zambales na may mga lugar talaga sa mundo na sadyang hinubog ng pananampalataya. Bago natin tapusin ang talakayang ito, gusto kong iwan sa inyo ang katanungang ito. Sa tingin nyo, sinasalamin pa ba ng pangalang mga sumasamba ang diwa at kultura ng Zambales ngayon? Pag-isipan nyo yan. Huwag kalimutang mag-follow para sa mas marami pang nakakamanghang kwento ng ating kasaysayan. Hanggang sa muli! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.